Ang pagsunod kay Jesus ay hindi tungkol sa kaginhawahan o tagumpay sa mundong ito, kundi ito'y tungkol sa pagsuko ng ating kalooban sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng Anak ng Tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel." Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ng may kapangyarihan ang kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay follower. Kayo ba'y follower ng word of the day? Baka nanonood lang kayo ng word of the day pero hindi kayo nakafollow. Kaya sana kung kayo ay nanonood, nakikinig ng word of the day, sana mag-follow rin po kayo. Ngayong araw na ito ay ipinapaliwanag sa atin ng ating Panginoong Jesus kung ano ang ibig sabihin ng discipleship. A disciple is a follower. Mga kapatid, kung kayo ay follower ng word of the day, always remember, hindi kayo follower ni Father Richard. Kayo ay follower ni Jesus. Hindi ako, si Jesus. At ito yung mahalagang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito. Tayong lahat ay maging tagasunod niya. Tayong lahat ay maging disipulo niya. And what does it mean to be a disciple? What does it mean to be a follower? Malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito sa Gospel, kung nais mong sumunod sa akin, talikdan mo ang iyong sarili. Ito yata yung pinakamahirap gawin, yung talikuran ang sarili. What does it mean to deny yourself? Dapat daw marunong tayo, ito yung skill, ito yung kakayanan, ito yung dapat nating gawin. Deny yourself. Hindi ho masamang isipin ang sarili. Ang masama ay yung pagiging maka-sarili. Kapag nagiging maka-sarili tayo, para bang ang nagiging sentro na ay ang sarili. Ang pagsunod kay Jesus ay paglabas sa sarili. Denying oneself means go out of yourself. Lalabas tayo sa ating sarili para makita natin ang ibang sarili. Kasi kapag tayo punong-puno ng ating sarili, akala natin na ang totoo lang ay yung ating sarili, na ang mahalaga lang ay ang ating sarili, na ang sentro ay ang sarili. Mga kapatid, kung nais nating sumunod kay Jesus, dadalhin tayo ni Jesus papalabas ng ating sarili para tayo ay umabot sa ating kapwa. Na yung ating kapwa ay mayroon ding sarili na iba sa ating sarili. Kaya nga, dapat tayong makipagkapwa dahil ang ating kapwa ay para ding sarili natin. So napakahalaga nung konsepto ng
self-denial. Talikdan ang iyong sarili. Ito'y nagpapakita sa atin mga kapatid na ang mahalaga sa buhay ay hindi yung sarili. Dahil yung sarili natin ay magkakaroon lamang ng kaganapan ng tunay na kasiyahan kung tayo matututong makipagkapwa-tao sa ating pakikipag-ugnayan. Sabi nga, no man is an island. Kaya ang ating Panginoong Jesus, dinadala tayo sa pakikipagkapwa at sa pagbubuo ng isang komunidad, ng isang pamilya ng Diyos na nagmamahalan, nagtutulungan at nagdadamayan. At sinasabi rin dito sa ating gospel, napakahalaga hindi lang po nung pagtalikod sa sarili. Napakahalaga din yung pagpasan natin sa ating krus araw-araw. Kasi pag sinabing krus, hindi lang ho ito yung mga pasakit sa buhay natin, kundi ito yung responsibilidad. Alam nyo, kung gusto nyong makipagkapwa-tao, napakahalaga nung responsibilidad. Ibig sabihin, you must be responsible to the other. Kasi ito yung expression ng pagmamahal. Yung bang sabi nga ni St. Thomas, love is willing the good of the other. Yung gugustuhin mo kung ano yung ikabubuti ng kapwa mo. Ito yung ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi lang po ito yung feeling, yung damdamin, yung mga kilig-kilig, Hindi lang po ito yung sabi nga na fall ka. Hindi ho. When we speak of love, love is willing. Yung gustuhin mo, yung kung ano ang mabuti at ikabubuti ng kapwa mo. Kaya nga magandang tingnan natin, mga kapatid, ibig sabihin, yung pagpasan ng krus ay pagpasan ng responsibilidad at ito ay out of love. Yun ang gagaling sa pagmamahal na ang gusto mo ay kung ano yung makabubuti at ikabubuti ng iyong kapwa. Dahil yung pagsunod natin kay Jesus, following Jesus, hindi pwedeng mangibabaw ang sarili. Ang pagsunod kay Jesus ay pagsisentro ng ating buhay para sa iba. Yung altruism. Yung lalabas tayo sa ating sariling realidad, lalabas tayo sa ating sariling kahon para abutin natin ang ating kapwa. And that is responsibility. Binibigyan tayo ni Jesus ng responsibilidad na tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kaya napakahalaga ng itinuturo ng ating Panginoon ngayong araw na ito, that to follow the Lord is going out of the self and being responsible to the other. Hanggat puno tayo ng ating sarili, hanggat palaging sarili ang ating iniisip, hanggat makasarili tayo, hindi tayo makikipagkapwa. Kung makipagkapwa man tayo, gagamitin lang natin yung ating kapwa para sa sarili nating kapakanan, para sa sarili nating benepisyo. Pero pag wala ng halaga, wala ng benepisyong nakukuha sa kapwa, iiwanan na yung kapwa na yan. Sapagkat wala na siyang halaga dahil wala ka nang napapala o nakukuha sa kanya. Hindi ito ang sinasabi ni Jesus. Sa ating Panginoon, napakahalaga nung shared responsibility. Yung tayo ay maging mapanagutan sa isa't isa. Hindi natin hahayaang mapariwara ang isa, maligaw ang isa, kundi tutulungan natin sila, gagabayan natin sila, aalalayan natin sila, magiging mapanagutan tayo sa ating kapwa. Napakaganda ho siguro nung kapag ganoon yung ating relasyon, kapag ganoon yung ating ugnayan sa isa't isa na mayroong pagmamalasakitan at mayroong pakialam, mayroong pananagutan sa isa't isa. Mga kapatid, ito po yung ating hilingin sa araw na ito, na turuan tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya ng totoo, ng ubos, ng lubos, ng buhos, at taos na pagsunod sa landas ng Kanyang pagmamahal at pananagutan sa isa't isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming pasanin ang aming krus. Talikdan ang aming sarili at makasunod sa iyo.
Naway ang grasyang ito ay huwag mong ipagkait sa bawat isa sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.